Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ng ating kwento ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay seswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito ay mas lalo kang seswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig sa YouTube channel na ito. At isang pagbati ng magandang gabi din po sa ating butihing narrator na si Sir Chris. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kali. Pero Kalisto po talaga ang totoo kong pangalan. Tubong Aklan po ako. Pero sa kasalukuyang taon ay nandito na ako sa Maynila na nunuluyan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito taong 1993. Noong mga panahong yun ay naninirahan ako sa liblib na baryo sa Aklan. Nga pala, tubong Leyte ang aking ama at ang aking ina naman ay tubong Aklan. Kaya sa Aklan po kami naninirahan. Isang manggagamot ang aking ama at naging bantog siyang manggagamot sa lugar namin. Masasabi kong naging masaya naman ang buhay namin. Kahit na palaging abala ang aking ama sa panggagamot, ay palagi naman siyang naglalaan ng oras sa aming magkakapatid. Isang araw, habang nanggagamot si Tatay Carlito, ay nakita niyang nasa labas ng bakuran namin ang matandang si Mang Julio. Napansin ko rin iyon dahil kasalukuyang umaalalay ako sa mga ginagawa ni Tatay. Ako kasi ang inuutusan niyang kumuha ng mga halamang dahon, langis at iba pang kasangkapan sa tuwing nanggagamot siya. Kaya naman halos lahat ng ginagawa niya ay kabisado ko na. Nga pala Sir Chris, itong si Mang Julio ay isa ring manggagamot na naninirahan sa Karatig Baryo. Sa pagkakaalam ko ay bagong salta lamang ang matanda at sa pagkakaalam ko rin ay nanggaling ito sa Samar. Wala itong kaanak sa Karatig Baryong tinitirhan. Basta bigla-bigla na lamang itong napadpad doon at nanggagamot ng mga taong may sakit. Bahagyang nabaling ang atensyon ko sa matandang manggagamot dahil napansin kong kanina pa ito nagmamasid sa ginagawa ni Tatay. Baka kako may kailangan ito at nahihiya lamang lumapit. Dahil sa naging abala si Tatay sa ginagawa, kung kaya't hinayaan ko na lang muna itong magmasid. Nasabi ko sa isipang kung talagang may kailangan ng matanda sa aking ama, ay lalapit naman ito. Kaya't hintayin ko na lamang na pumasok ito ng bakuran at lumapit sa amin. Subalit makalipas lang ang ilang sandali, Sir Chris, ay hindi ko na nakita pang muli ang matanda. Nang ibalik ko ang aking paningin sa kinatatayuan nito, napatanong pa ako sa aking isipan kung nasaan na ang matanda. "Sino ba ang tinitingnan mo dyan, anak?" Tanong pa ng aking ama nang mapansin niyang panay ang tingin ko sa labas ng bakuran. Sinabi ko sa aking amang hinahanap ko si Mang Julio. Kanina lang kasi ay nakita ko siya sa labas ng bakuran pero bigla na lang siyang nawala. "Ano kaya ang kailangan ng matandang yun, Tay?" Tanong ko pa sa aking ama. Tumikhim lamang ang aking ama at hindi sinagot ang tanong ko. Bagkus ay nagpatuloy lamang ito sa ginagawang panggagamot. Ako naman ay pilit na iwinaksi sa aking isipan ang matandang si Mang Julio. Noong sumapit ang kinahapunan, ay natapos na ang gamutang ginagawa. Nagpahinga na ang aking ama habang nagkakape. Ako naman ay pumunta na sa bahay ng kaibigan ko para makipagkwentuhan. Buong maghapon kasing nanggagamot ang aking ama. Kaya naman maghapon din akong nakaalalay dito. May usapan pa naman kami ni Lester na aalis mamayang gabi. Pupuntahan ko na muna siya para sabihing hindi ako makakasama sa lakad. Dahil kailangan naming agahan ni Tatay bukas ang gagawing panggagamot. Dahil may pumunta sa bahay namin kanina para magpagamot. Pero dahil may ginagawa kami,
kaya't pinapabalik na lamang ni tatay bukas ng maaga ang may sakit. Sa paglipas ng mga sandali, nang nasa bahay na ako ng kaibigan ko, ay narinig ko ang usapan ng mga magulang ni Lester na pinag-uusapan ng tungkol sa bagong saltang manggagamot na si Mang Julio. Narinig kong sinabi ng kanyang ina na isa umanong peking manggagamot si Mang Julio dahil marami na ang nagpapagamot dito pero hindi naman daw gumagaling. Bagkus ay mas lalo lamang lumalala at kung hindi pa dinala sa ibang manggagamot ay baka namatay na ang taong may sakit na ginagamot ng matandang bagong salta. Sinabi naman ng ama ni Lester na baka nagkataon lang. Hindi naman daw agad-agad gumagaling ang taong may sakit sa oras na magpagamot ito. Hindi naman daw parang magic na kapag sinabi o ginagawa ay mangyayari kaagad. Basta. Hindi talaga ako kumbinsidong totoong manggagamot yung matandang yan eh. Kung tutuusin nga ay parang kabuti ang matandang yon. Bigla na lamang sumulpot sa karatig baryo at nagsabing isa siyang magaling na manggagamot. Palibhasa kasi liblib na ang baring yun eh. Kaya napapaniwala ng matanda ang mga naninirahan doon. Giit pang wika ng ina ni Lester. Matamang nakikinig lamang ako sa usapan ng mga magulang ni Lester habang palihim na natatawa. Dahil magkasalungat silang dalawa sa paniniwala tungkol sa matandang si Mang Julio. Kinagabihan, habang nagpapahinga ako sa sala, ay sunod-sunod akong nakarinig ng malakas na kalabog sa taas ng bubungan. Ano ang ingay na yon? Agarang tanong ng aking ina. Sinabi naman ng aking amang marahil ay pusa lamang yung naghahabulan sa taas ng bubungan ng bahay namin. Pusa? Grabe namang kalakas ng kalabog na yun kung pusa lang. Ano bang pusa yon? Kasing laki ng kalabaw. Sarkastikong tanong ng aking ina. Sinabi naman ni tatay na huwag ng maraming tanong pa dahil pusa lamang yung naghahabulan sa taas. Hindi na nga nagsalita pa ang aking ina. Nag-aya na lamang itong pumasok na umano sila sa kwarto para makapagpahinga na. Subalit Sir Chris, hindi pa man nakakapasok sa silid ang mga magulang ko ay napapansin kong tila ba may kakaibang presensya ang nasa paligid. Kaya hindi ko maiwasang makapagbitiw ng salita ng, "Mukhang may bisita po tayo, tay." Akmang magsasalita na sana ang aking ama nang bigla na lamang naming naramdaman ang malakas na paghagunoy ng hangin sa kapaligiran. Kasunod noon ang umaalingasaw na napakabahong amoy na sumasabay sa ihip ng hangin. Kaya naman napalatak na lamang ang aking ama at nagwikang may haharapin lang siyang umano na bisita. Huwag daw kaming lumabas at siya na ang bahala. "Sandali po tay, sasama ako. Dalawa tayo nga harap sa bisita mo," wika ko sa aking ama. Muli niya akong sinabihang wag nang sumama at siya na ang bahala dahil kayang-kaya niya raw yon. Subalit mapilit talaga ako ng mga sandaling yon at sinabihan ko ang aking amang hayaan na lamang ako dahil gusto ko ring makita ang bisita niya. "Bahala ka ng bata ka. Kahit kailan talaga ay napakatigas ng ulo mo," wika niya pat naiiling habang kinuha ang buntot ng pagi at inabot sa akin. Sinabi niya pang sa oras na lapitan ako o kaya'y magtatangkang dambahan ako ng bisita namin ay huwag akong mag-alinlangan na hagupitin ng buntot ng pagi ang nilalang. "Huwag po kayong mag-alala tay. Yakang-yaka ko na po ito. Memoryado ko na ang mga salitang sasabihin ninyo sa tuwing sumasama ako sa iyo sa labanan." Nakangising wika ko pa sa aking ama. Nang maglakad na nga kami palabas ng bahay, bitbit ang buntot ng pagi, ay matapang na hinagilap ng aking ama ang nilalang na kanina pa nagpaparamdam. "Lumabas ka kung matapang ka. Alam kong nandiyan ka lang sa paligid at nagkatago. Ngayong nandito na ako sa labas ng bahay. Harapin mo ako. Lumabas ka na't magpakita ka." Galit na wika ng aking ama
at walang tigil na iwinasiwas ang bitbit niya ring buntot ng pagi. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang pakay mo at maglaban tayo. Ang lakas ng loob mong sumugod dito sa teritoryo ko. Muling saad ng aking ama. Sa pagdaan ng ilang segundo ay nakarinig na kami ng mahinang huni ng nakakakilabot na ibon na sa una ay inaakala kong huni ng uwak lamang yon na parang bumubulong sa tenga ko. Bagamat nakaramdam ako ng kakaibang kilabot at tumayo ang mga balahibo ko dahil sa takot, ay hindi ako nagpahalata sa nilalang na natatakot ako. Makalipas lang ang ilang sandali ay may natanaw na akong matandang lalaking nakatayo malapit sa may puno ng saging. Pulang-pula ang mga mata nitong nagbabagang nanlilisik na nakatitig sa aming dalawa ng aking ama. Kaya naman bahagya akong napaatras at sinabihan ng aking amang bumalik na lamang kami sa loob ng bahay dahil mukhang hindi madali ang kakaharapin namin. Alam kong hindi tayo titigilan ng hayop na yan, kaya hindi tayo babalik hanggat hindi bibigyan niyan ng leksyon. Sambit ng aking ama at inihampas sa ere ang buntot ng paging hawak. Lapastangan ng aswang na yan. Ang lakas ng loob na sumugod dito sa teritoryo ko. Pwes, makikita niya ang hinahanap niya. Muling saad nito. Ilang sandali pa ay inaninagan kong maigi ang matandang lalaking nakatayo sa may sagingan. Noong matitigan ko na ang matanda, ay doon ko lang napagtantong tila ba pamilyar sa akin ang itsura nito. Kaya sandali akong napaisip kung saan ko nakita ang matandang yon. Noong nahihinuha ko kung saan ko siya nasilayan, ay doon na ako nakaramdam ng kakaibang kilabot sa sarili. Sapagkat ito ang matandang si Mang Julio na tinatawag ng ina ni Lester na peking manggagamot. Masyado kang naging pakialamero. Kaunti na lang sana ay mapapatay ko na ang taong humihingi ng tulong sa iyo kanina. Pero anong ginawa mo? Ginamot mo siya. Garalgal na wika ng matanda sa aking ama. Ikaw, naturingan kang isang manggagamot, pero isa ka palang peke at nagbabalat kayo. Galit na wika ng aking ama. Walang ano-ano'y nakita kong bigla na lamang sinugod ng matanda ang kinaroroonan ng aking ama. Galit namang tumakbong pasalubong ang aking ama't mabilis na hinambalos ng buntot ng pagi ang aswang. Subalit sadyang napakaliksi nito kung kaya hindi ito natamaan ni tatay. Sa isang kurap lang ng mga mata ko ay bigla na lamang naging isang napakabangis at nakakakilabot na nilalang ang matanda. Kung kaya naman sandali akong natulala at hindi maigalaw ang sarili. Noong marinig kong nagmumura na ang aking ama, ay tsaka pa lamang ako natinag sa kinatatayuan. Puwisit kang aswang ka! Pasigaw na wika ng aking ama at mabilis nang sinugod ang aswang. Subalit muli na namang nakaiwas ang aswang at walang kahirap-hirap na dinambahan si tatay hanggang sa nagpagulong-gulong silang dalawa sa lupa. Mabilis na akong kumaripas ng takbo at sinugod ang nilalang. Noong malapitan ko na ang aswang, ay mabilis ko itong hinambalos gamit ang buntot ng pagi at pagkatapos ay hinatak ko si tatay palayo dito. Umangil naman ng napakalakas ang nilalang at humuni ito ng nakakakilabot. Matapos kong matamaan ng paulit-ulit, hindi ako nagpadala sa takot na nararamdaman. Sa halip ay hindi ako nagpakampante. Noong medyo nakabawi na ang aking ama, ay sabay na kaming sumugod sa nilalang at hindi na nagdalawang isip pang hambalusin ito gamit ang buntot ng pagi. Hindi namin tinigilan ng aswang hanggat hindi nangingisay sa lupa at nagmamakaawang tigilan na umano ang paghahambalos dito. Tay, patayin na natin ang aswang na yan bago pa makapanakit uli ng mga inosenteng tao. Wika ko sa aking ama. Pinigilan naman ako ni tatay
at sinabihang hayaan na lamang ang aswang na yon dahil hindi naaabutan pa ng kinabukasan nito, sanhi ng maraming tama ng buntot ng pagi sa katawan nito. Humahangos at nanggigigil naman akong tinigilan ng aswang sa paghambalos. Nanlilimahid na iyon sa sariling dugo habang naghihingalo. Pilit namang gumagapang ang nilalang sa lupa hanggang sa tuluyan na itong makalayo. Hinayaan na lang namin iyon at hindi na sinundan pa. Nang mawala na sa paningin namin ang aswang na nagpapanggap na manggagamot, ay bumalik na kami sa loob ng bahay. Kinabukasan nga ay nabalitaan naming patay na ang peking manggagamot. At simula noon ay bibihira na lamang ang nagkakasakit sa Karatig Baryo. Dito ko na lamang tatapusin ang aking kwento, Sir Chris. Muli, maraming salamat po.